Congressman Roman Romulo ng Pasig. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning! Good morning, Alvin, at sa lahat na kikinig nanonood, good morning po sa ating lahat. Opo, at una muna, yung general muna, po. Gaano po ba kalaki ang posibilidad na maipapasa po natin ang isang anti-political dynasty bill this time? Kasi marami na nag-attempt in the past. Wala naman, hindi nagiging matagumpay. Ngayon na may focus po yung taong bayan, talaga nakatutok, ano kang tsansa na may maipapasa kayo bago matapos ang taon? Well, tingin ko, Alvin, ito na ang siguro pinakamagandang panahon para makapasa ng isang version ng anti-political dynasty. Kasi sabi nyo nga, ang taong bayan nakatutok at nakita rin naman po natin kahit sa House, the Speaker of the House himself, the Majority Leader, maraming kongresista ang may na-file na version ng anti-political dynasty. Kaya tingin ko, if there is a best chance na makapasa, ito na yung panahon na yon. Kaya magandang tutukan na natin at siguraduhin natin yung discussion ay tama naman yung patungo sa tamang version. Pero sa palagay po ninyo, ano bang klase ng Anti-Political Dynasty Act ang dapat maipasa? Kasi sabi ng iba, naku, malabnaw yan, mawawater down ang dulo, parang wala na ring silbi yung anti-dynasty bill. Ano ba dapat? Well, Alvin, unang-una, sa ngayon, ang pagkaalam ko, there are about 21 or 22 bills that have been filed. Opo. Kaya ang sinabi ko po dun sa committee hearing, siguro meron mga issue na dapat ma-fresh out natin at panimula. Example, yun ang mga pwedeng i-discuss, pagbotohan para makabuo ng isang version na lang. Kasi meron, di ba sa anti-political dynasty, meron silang tinatawag na succession na anti-political dynasty o yung tinatawag nila na simultaneous. So gusto ba natin succession muna, simultaneous, or pareho? Kasi kung titingnan natin yung records ng CONCOM, maliwanag naman yung usapin doon, ang talagang patungo doon ay succession. Ano ibig sabihin ng succession? Ibig sabihin, kung mayor ka, hindi pwede, pag natapos ang term mo o pag nag-resign ka, ang susunod sa'yo, as an example, hindi pwedeng anak mo, hindi pwedeng asawa mo, or hindi pwedeng magulang mo. So talagang yun yung isang version, yun yung tinatawag na succession. Kung kongresista ka, hindi rin pwedeng anak mo, hindi pwedeng asawa mo, o hindi pwedeng magulang mo. Pag simultaneous kasi, yun yung usapin naman na sa isang distrito o isang syudad, magkakamag-anak yung congressman, yung sa ibang posisyon, yung konsehal, o kaya yung mayor, yun yung simultaneous. So kailangan natin desisyonan, ano ba talaga kaya ba natin lahat-lahat ipagbawal agad? Or meron dapat i-prioritize? Ano sa'yo? Kung ikaw tatanungin, ano dapat? Simultaneous? Yung succession po. Kasi alam naman po natin, kunyari sa isang syudad, kunyari dito sa Metro Manila, alam naman po natin yung concentration of authority ay nasa punong lungsod, nasa mayor po yan. Kaya kailangan siguraduhin natin kung succession ang gusto natin, tingin ko yun yung tama, ay dapat pag natapos yung term ng isang mayor o kaya natapos ang term niya or nag-resign siya, hindi pa pwede yung papalit sa kanya ay anak niya, asawa niya, o kaya magulang niya. Ang pangalawa rin na medyo may authority sa Metro Manila, sabi natin yung congressman, hindi rin pa pwede yung anak niya, asawa niya, or yung magulang niya. Yun yung first degree. So again, pagkatapos nun, pag na-decide natin kung succession ba tayo or simultaneous. Pero Alvin, para maintindihan rin ng lahat bakit tingin ko yung succession yung dapat unahin. Kasi alam natin ang totoo. Kung may mayor o congressman, yun naman talaga yung medyo may authority doon sa lugar. Kasi kahit paano, yung mayor na sa kanya lahat ng buong City Hall. Pagdating naman po sa congressman, siya yung gumagawa ng national law sa isang lugar. Pero yung iba niyang, kunyari, may simultaneously, meron siyang kamag-anak doon. Alam natin ang totoo. Talagang yun, sabi nga nila, ang kasi is patronage politics. Pero talagang naka-concentrate naman yung authority doon sa dalawang posisyon. Pagka yun, free up natin, sabihin natin hindi pwedeng kamag-anak ang susunod,
malaking ano na po yun, impact yun. Hindi, pero Pangalawa doon, Alvin, ang so, kailangan discuss. sorry kong ano bago mo ipuntahan sa pangalawa mong point, yung example halimbawa nung ako magpapangalan na ako, pero may ano naman ito, may twist naman sa dulo. Yung halimbawa yung mga gatsalyan. Tingnan mo meron sila sa Senado, si Senator Sherwin. Meron sila Yes. sa cabinet. Secretary Gatchalian ng DSWD. Meron din sila sa House. Meron din sila sa Mayor. So, ibig sabihin, Yes. 4 silang Gatchalian. Pero kapag tinanong mo ang mga taga Valenzuela, I'm pretty sure sasabihin nila maganda ang performance ng mga Gatchalian. So, how do you deal with that situation na pag tinanong mo naman yung tao, hindi, magandang performance nila nung pumasok ko yung Gatchalian dito sa amin, umayos. Pero pag sila din ang definition ng dynasty. Tama bang pagkakindit? Hindi ba dynasty din naman talaga yung mga Gatchalian, Congressman? Yan ang definition ng dynasty kung ang definition mo ay yung simultaneous. Meaning, iba-ibang posisyon pero magkakamag-anak. Ang sinasabi ko nga po, isa yan na version ng definition of dynasty, pero may isa pang version ng dynasty at yun yung succession. Kaya pag succession naman, yun yung pagkatapos ng isa, susunod naman yung asawa, yung anak, o yung magulang. So yun ang sinasabi ko, kailangan natin mag-decide. Unang-una, as policymakers, tayo naman ang maghahain ng final version, ano ba ang pinakamainam? Isabay ba natin yung succession o yung binabanggit po ninyo? Yung simultaneous. Again po, talaga bang maipapasa kung isabay natin yung dalawa? Pero ano ba ang sinasabi ng karamihan ng mga kontra sa political dynasty? Sinasabi nila, yung political patronage, di ba? Opo. Yung impluwensya ng isang pamilya. Yun nakukuha mo sa mga posisyon na very, sabihin natin, yun yung talagang medyo may influence, may authority. At para sa akin, yun yung talagang pagdesisyonan. Doon ba tayo sa succession? Opo. O doon tayo sa simultaneous o pareho? Kasi sabi mo yeah. nga, that can be a definition of dynasty. Yeah, Pero sa yeah. ngayon na, wala pang definition eh. Saan papasok naman ang kaso ng presidente? Tingnan niyo yung presidente Pangulong Marcos, presidente. Kapatid niya, senador. Anak niya, congressman. Pamangkin niya, yung anak ni Aimee, ano ba dun sa di governor ba yun o vice governor? Di dynasty din po yun pag tiningnan ninyo. Again, that is, kayo rin po nagbanggit, Alvin, that is also a definition of a dynasty, di ba? Yan yung definition pag pinag-usapan natin simultaneous. Yeah. Iba yung succession o kumpareho. Pero tama ka rin kayo, Alvin, ano? Pwede natin kasing paghiwalay. Meron definition ng dynasty para dun sa lokal. Meaning, kunyari, locally elected ka, yung merong specific na probinsya o distrito o syudad. Opo. Pero pwede naman, meron din para sa national level. At yun, pwedeng gawing simultaneous doon. Pero end of the day, kailangan pagdesisyonan. Hindi pwede kasi po ngayon, more or less 22 versions na. Oo. Iba-iba po yung version. Merong succession, merong simultaneous, Tama. merong pareho sila. So pagka ganun po, baka kung hindi tayo mag-focus kung ano muna yung definition natin, yung unang definition kung ano ang dynasty, baka mahirap talaga mag-forward o mag-progress. Kasi pagkatapos na Alvin, may issue pa na pangalawa, yung degree of relationship. Ayan pa isa, yung mga consanguinity naman yun, di ba? Pero mabanggit ko rin Yes. kasi nabanggit ko yung Marcos, yung Duterte, ganun din. Si Vice President Yes. Duterte, yung kapatid niya sa House, yung kapatid niyang mayor, yung pamangkin niyang vice mayor, lahat din sila Duterte. So ano din yun, political dynasty din, another definition naman, Congressman Romulo. That is correct. So yun yung pangalawang, yung unang issue nga, ano ba tayo, simultaneous, succession or pareho. Yung pangalawa, yung degree of relationship. Importante rin yun. Pangatlo, na bringing up po during the committee meeting, kasama rin po ba yung appointive? Hindi lang limitado sa elective. May nagsalita po doon na resource speaker, ang opinion niya, base sa deliberation sa konstitusyon, dapat kasama rin po ang elective at appointive kasi may influensya rin po yun. So, yun nga po yung mga para sa akin, sa dami ng version, sa dami pinag-uusapan, sa dami po ng opinion, mag-focus na tayo sa yung core issues. Resolvehin natin lahat yun, one by one, 3 lang naman yun, no? At the most, 3 to 5 lang yan. Pero sa ngayon, nakikita ko 3 issue lang naman yan, o 4 kasi kung isi-separate natin yung local at national, ma-resolvehan natin yan. Kailangan may order po yung pag-discussion
para pag may order, para may patutunguhan naman at makakabigay tayo ng final version. Sana nga po hindi kayo ang tawag sa amin sa Ilonggo, maungot yung, alam mo yon, yung debate kayo ng debate hanggang naubusan na ng oras. That's correct, Alvin. That is why yun lang yung sinabi ko ng committee meeting. Lagyan i-focus natin sa mga effectively sa core issues. Resolbahin natin one by one. Pag na-resolbahan natin yun one by one, makakadating po tayo dun sa final version na gusto natin. Kasi kung hahayaan po natin, tapos malilito po ang nakikinig sa atin, Oo. malilito rin po yung mga resource persons. Ano ba ang gusto nila? Succession, simultaneous, pareho, pati degree. Ano ba ang degree gusto nila? First, second, third, or fourth? Then iba-iba rin po. So one by one natin, yun ang point ko, one by one natin itackle. Pag natapos natin yung 3 or 4 core issues, meron tayong final version. Kasi pwede naman along the way, pag pinagbobotohan ng committee per issue, per core tama. issue. Para may final version tayo agad-agad. Hindi yung Tama. nagkakalituhan. Biglang may darating na pinag-uusapan na succession na lang. May darating na hindi, dapat importante rin kasi yung sa simultaneous, may darating na iba paano yung appointive kasi may influence rin yun. Kaya nga, one by one natin itackle, pagbotohan natin per issue, demokrasya naman tayo, doon tayo abot sa isang final version. Very good. And hopefully, matapos din nyo kaagad. Congressman, thank you sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay mga taga-Pasig. Thank you. Salamat, Oh Alvin. my God.